Dumating ang araw ng Sabado. Ito ang pinakahihintay ni Eliana na araw ng pagkikita nila ng kapatid. Maaga siyang sinundo ni Beatrice at ngayon ay patungo na sila sa bahay ng kapatid. Habang nasa daan ay halo-halo ang nararamdaman ni Eliana. Kinakabahan siya at excited na makita ang kuya niya. Pagkalipas ng ilang oras na pagbiyahe ay narating na nila ang village kung saan ang bahay ng kapatid. Ilang sandali ay nasa tapat na sila ng bahay. Tumingin si Eliana sa labas ng sasakyan at nakita niya ang malaking bahay ng kapatid. Marisayon iyon at napakagara. Bumusina si Beatrice sa gate at agad naman silang pinagbuksan at pinapasok. Pagkaparada ng kotse ay kinakabahan so Eliana na may halong saya. "Ellie, this is it. Makikilala mo na ang kuya mo. Labas na tayo." Naghihintay na sila sa loob, ayan ni Beatrice. "Okay, medyo kinakabahan lang at excited ako." Saan ni Eliana? Pagkalabas nila ay sinalubong sila ng katulong at iginipapasok sa loob ng bahay. Ang makapasok sila ay inilibot si Eliana ang tingin at namamangha siya sa ayos ng loob ng bahay. Sobrang ganda at ang mamahalin ang kagamitan. Mas malaki pa ito sa mansyon ng magulang nila ni Marco. Pinaupo naman na sila ng katulong sa sofa ng living area. "Ma'am, sabihan ko lang po sina sir na nandito na po kayo. Maiwan ko na po kayo at kung kailangan po kayo huwag po kayong maiyang magsabi sa mga kasambahay." Saad ng katulong. Tumanggo naman silang dalawa sa katulong. "Salamat po," pasasalamat ni Eliana. Ilang sandali ay may dalawang lalaki ang bumababa sa grand staircase. Mapuputi ang mga ito at laki ng mga pangangatawan. Naglakad ito papalapit sa kinaroroonan nila ng kaibigan. Eliana siya si Alexander Montenegro ang kuya mo at ang pinsan niya na si Lucas Montenegro, saad ni Beatrice na nagilid niya. Tumingin naman si Eliana sa tinuro ni Beatrice kapatid niya at naluluha din itong nakaharap sa kanya. Tumayo siya ng tuwid at inihakbang ang mga paa para yakapin ang kapatid na nakabuka na ang mga bisig para yakapin siya. Agad naman siya yamakap dito. "It's okay, Ellie, nandito na si kuya, hindi kita liwan. No one will hurt you, princess," pag-aalo ni Alexander sa kapatid na hinahaplos ang likod nito. "Kuya, totoo nga na may kapatid pa pala ako. Ang saya ko po dahil nakita ko na po kayo." Naluluhang saad si Eliana. Ahem, tumikim si Lucas at nabaling ang atensyon nila dito. Tinignan naman ito si Eliana. "Hi, pinsan ako ng kuya mo so pinsan na din tayo." "Ako pala si Lucas," saad ni Lucas at nakipagkamay si Eliana. "Sam na lang po," nahihiyang saad si Eliana. "It's nice to meet you, Ellie," saad ni Lucas. Nagsalita naman si Beatrice. "OMG, I'm so happy for you, sis. Sa wakas nagkita na din kayong magkapatid," saad ni Beatrice. Sumingit naman si Lucas kay Beatrice. "MS Beautiful, it's nice to see you, sweetie." Nalumanay na saad ni Lucas kay Beatrice at may pakindat pa. Sinimangutan naman ito at inirapan ni Beatrice. Dahil doon ay natawa pariho sina Ellie at Alexander. "Sis, huwag ka naman masyadong mahiya dyan. Kaya ka hindi nagkaka-love life eh." Gusto naman si Eliana sa kaibigan. Mas lalo pa itong napasimangot. "Hay naku, mas gusto ko pang tumandang dalaga kaysa makipagrelasyon sa mga playboy. Sakit lang ng ulo ay dudulot niyan," saad ni Beatrice sabay irapnanan. Natatawa at naliling naman si Eliana. "MS Beautiful, huwag ka naman ganyan. Hindi pa nga ako nagsisimulang manligaw sa'yo. Busted na kaagad ako. Sayang naman lahi natin," saad ni Lucas na nakakluko ang ngiti. Sinita naman na ni Alexander si Lucas at sinabing mausap sila sa may garden ng mansyon dahil nandoon na ipinahanda niyang pagkain. Nasa garden na sila at nagsimula ng magkwento si Eliana at Alexander sa isa't isa ng mga pinagdaan nila. Habang ang dalawa ay tahimik lang na nakikinig habang kumakain at paminsan-minsan ay nag-aasaran ng tingin. "Princess, sorry talaga kasi nahuli si kuya ng dating. Nakapangako ako kay nanay noon na babalik ako pero hindi ko nagawa." Malungkot na saad ni Alexander. "It's okay kuya. I understand naman at okay naman ako," saad si Eliana. "I know your situation right now. Alam ko ang pinagdaanan mo na problema sa pamilya na nag-adopt sa'yo. Gusto ko sana na sumama ka sakin pabalik sa US para matutukan natin health mo.
Maraming mga mamagaling na doktor doon para gumaling ka na. Pwede nating isama kaibigan mo doon at pumayag na naman siya. Please princess, nakikiusap na saad ni Alexander sa kapatid. Kuya, naiintindihan ko po na gusto niyo akong gumaling pero hindi ko kaya naiwan ang asawa ko dito. Nagkaayos na po kami at mahal ko siya. Kailangan namin siya ng baby ko. Naluluhang paliwanag si Eliana sa kapatid. Nalintindihan kita, princess. Pero ang akin lang nakasiguro ka ba talaga na nagbago na yung asawa mo? Saad ni Alexander. Opo, kuya, bumabawi na po siya sa amin ng anak ko, saad naman niya. Does he know about your condition? His family, tanong ni Alexander. Umiling naman si Eliana sa tanong ng kapatid. No, hindi ko sinabi. Hindi ko kanyang sabihin sa kanila, saan si Eliana? Okay, hindi na kita pipilitin pero time to time kailangan mo magpa-check kay Beatrice about sa kondisyon mo. Hahanap ako paraan para gumaling ka. Pangako ni kuya sa'yo yan, saad ni Alexander. Nagkasundo sila ng kapatid at sinabi ni Alexander na sa oras na saktan uli siya ni Marco ay ilalayo na siya nito sa asawa. Sa ayaw at gusto niya. Sumangayon naman na siya dito. Madami silang napag-usapan at susuportahan siya nito sa kanyang nais. Laking pasasalamat ni Eliana na mayroon pa siyang natitirang kamag-anak na akala niya, malabo na nilang makita at makilala. Ayaw din ng kapatid na magpakita sa umampon sa kanya dahil may galit pa din ito sa ginawa sa kanya. Hindi na din siya nagpumilit sa kuya niya tungkol sa bagay na yun dahil maintindihan niya. Naging masaya ang araw na iyon sa kanila. Tawa lang ng tawa sila lalo na kapag nag-aasaran ang dalawa. Si Lucas na parating bumubuntot sa kaibigan niyang si Beatrice at inaasar ito. Buong araw sila sa bahay ng kapatid. Ipinapanalangin na lang ni Eliana na sana tuloy-tuloy na ang magandang nangyayari sa buhay nila. Ang bilis ng buwan na nagdaan 7 buwan na ang dinadala ni Eliana. Sa lumipas din na mga na ito ang tila ba nahahalata ni Eliana ang biglang pagbabago at unti-unting pagbalik ni Marco sa dati nitong pakikitungo sa kanya. Bigla na lang itong nagiging cold at distant sa kanya minsan. Ngunit hindi na lang ito pinansin ni Eliana dahil ayaw niya na pagmulan pa ito ng hindi na naman pagkakaunawaan nila kung kokomprontahin niya ito. Ngayong araw ang ultrasound ng gender ng baby nila. Kasalukuyan siya naguong nakahiga habang nilalagyan ng gel ang puso niya. Look mommy and daddy, your baby is a girl, saad ng doktor. Naluluha naman si Eliana habang nakatingin sa monitor pero may napansin siya at sinabi niya Leon sa doktor. Doc, ano yung parang nakaharang sa likod ni baby? Nag-aalalang at nagtatakang tanong ni Eliana. Napatingin din ang doktor sa sinabi niya at pagkakita nito ay nanlaki ang mata nito. Oh, you're having a twin. The one that is behind the baby girl is a baby boy. Congratulations! Masayang saad ni doktor. Napaluhan naman si Eliana sa nalaman. Habang si Marco ay napatulala. Thank you doc, saad ni Eliana. Tinignan naman niya si Marco at pinisil ang kamay nito. Doon lang nabalik sa ulirat si Marco at naluluhang nagpasalamat sa doktor. Hindi niya akalain na sa isang beses na may nangyari sa kanila ay dalawa agad ang naging bunga. Napangiti naman ng malapad si Marco at hinalikan nito sa noo at nagpasalamat. Sa ngayon ay double ingat tayo mommy dahil malapit ka ng manganak. 2 months to go na lang ay makikita nyo na sina baby. Saad ng doktor at may pahabol pa. Basta ito ang tatandaan ha. Madalas kayong mag-exercise ni daddy para hindi ka mahirapan manganak. Pilyong sabi ng doktor kina Marco at Eliana. Nagtawanan na lang silang dalawa sa sinabi ng doktor hanggang sa matapos iyon. Masaya pa silang naglakad sa pasilyo ng hospital nang may biglang tumawag sa cellphone ni Marco na unregistered number. Napansin naman ni Eliana ang pagkunot ng noo at kilay ng asawa niya habang nakatingin sa screen ng cellphone nito. Unknown number ito at hindi din alam ni Eliana kung sino ito. Segundo na lang at nagpa siya si Marco na sagutin ang tawag. Hello, what? Nasaan siya? Hintayin mo ako dyan dahil papunta na ako dyan, bulalas ni Marco. Nagtaka siya sa inasal ni Marco dahil bakas ang takot nito sa mukha. Nakalimutan na niya na nasa tabi lang niya si Eliana. Bagkus tumakbo ito ng mabilis patungong parking lot. Hindi na nakapagsalita si Eliana dahil sa paghalo ng pagtataka at pangamba. Dumiretso si Eliana sa nakaparadang taxi at sumakay. Pinasundan niya ang sasakyan si Marco kung saan ito patungo.
Sa kabilang banda naman ay humahanggos naman si Marco. Tagaktak na din ang pawis sa noo at halos paliparin na din niya ang sasakyan para makapunta agad sa hospital na kung saan na-admit si Natasha at ex-fiancé nito. Hindi na pumasok sa isip niya na kasama niya ang asawa kanina. Mabilis na nakarating si Marco sa hospital. At nadatnan niya na nakahiga sa hospital bed si Natasha. Maraming tubo ang nakakabit sa katawan nito. What happened? Tanong ni Marco sa lalaking nakaupo sa single na sofa. Ito ang binabae na kaibigan ni Natasha, it was a car accident. Galing kami sa bahay ng parents niya at nagalit ang daddy niya sa nakita na buntis siya at hindi mo pinakasalan. Di ba alam mo naman na ikaw ang tatay ng bata at hindi si Alex? Nang nalaman ng daddy niya na kasal ka na at buntis din ang asawa mo, doon nagalit ng gusto ang daddy ni Natasha. Nag-away sila at pinalayas siya ng daddy niya. Nag-insist siya na mag-drive ng sasakyan niya at nag-convoy ako sa kanya. Pinaalalahan ko pa siya na magdahan-dahan pero nang makasakay na kami pareho ng among sasakyan ay pinahaharot na niya ito. Agad ko siyang sinundan at nang nasa highway na kami paliko na ay may mabilis na sasakyan na bumangga sa sasakyan niya. Sorry dahil hindi ko siya napigilan. Naluluhang saad ni Marco. Oh God, kasalanan ko ito. How's the baby? Saad ni Marco na parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. The doctor said na okay lang si baby sa tummy niya. Hindi naman daw napano si baby at malakas ang kapit niya. Saad ni Marco, thank God. Paano ko ba ito aayusin? Tanong ni Marco sa sarili. Marco, kung ako sa'yo dapat pumili ka na kung sino ba sa kanilang dalawa ang pipiliin mo. Masasaktan at masasaktan din naman ang isa sa kanila kapag pinatagal mo pa ito. Payo naman ni Marco. I know, nagiguluhan pa ako sa ngayon. Ano pa sinabi ng doktor? Kailan siya gigising? Saad ni Marco. Nag-aalalang siyang nakatunghay kay Natasha. Sabi ng doktor if hindi siya magiging within 24 hours ay ibig sabihin ay comatose siya. Malungkot na saad ni Marco. Naluluha naman si Marco sa mga narinig. Pagkatapos ay nagpaalam na muna siya na lalabas muna siya saglit para bumili ng makakain. Inaamin ni Marco sa sarili na mahal pa din niya si Natasha kahit na alam niya na ito at ang kaibigan nito ang naglagay ng droga sa inumin nila ni Eliana. Dahil plano pala nito na ibigay si Eliana sa ibang lalaki dahil ang tingin nito si Eliana ay kaga sa kanya. Close kasi sila si Eliana noong hindi pa nangyari ang pangyayaring iyon. Hindi inaasahan ni Natasha na siya pala ang nakainom ng isa pang baso ng alam na may laman ng droga kaya nangyari ang hindi dapat nangyari. Umupo siya sa tabi ni Natasha at hinawakan ang kamay nito at malambing na kinausap. Sa kabilang banda ay ibinaba ng taxi driver ay Eliana sa hospital na pinuntahan ni Marco. Dala niya ang pangamba at takot sa kung anuman pwede nang makita at matunghayan sa loob ngunit naglakas pa din siya ng loob na naglakad sa pasilyo ng hospital. Nahigit si Eliana ang pamilyar na figure sa nakabukas na pinto. Nanginginig pa ang mga tuhod niya na lapitan ang pintuan. Nalaglag ang balikat niya na kumpirma na si Marco ang lalaking nasa loob at ang babae na nakahiga sa kama ay si Natasha. Nagulat pa si Eliana sa nakita dahil sa nakakaawang kalagayan ni Natasha. Madami kasi itong sugat sa katawan at may tubi pa na nakakabit sa katawan nito. Babe, bakit naman ganito? Sana pumilmi ka lang sana sa bahay. Sana hindi ka nakahiga ngayon dito. Wake up please, baka pwede magising ka na. Pagsusumamong saad ni Marco kay Natasha. Dinag naman ni Eliana ang pagsusumamo ni Marco. Wake up, babe. Please, huwag niyo akong iwan. Mahal kita at alam mo yan. Saad pa ni Marco. Unti-unting sinakop si Eliana ng sama ng loob sa narinig. Nagsimula na din manikip ang dibdib niya at kapusin ng hangin. Panay tulo ng luha niya habang nakikita ang pagsusumamo ng asawa sa harapan ng babaeng mahal nito. Napangiti naman siya ng mapakla dahil sa alam naman niya na mahal siya nito ay dahil sa kahibangan niya. Alam niya na hindi niya mapapalitan sa puso ng asawa ang totoong babaeng nagmamayari nito. Kung alam ko sana hindi sana kita iniwan. Gumising ka na, tutuperin ko na ang plano natin. Ipa-file ko na ang annulment papers namin ni Eliana kapag gumising ka na. Magpapakasal tayo gaya ng gusto mo. Please huwag niyo akong iwan. Saad pa ni Marco. Parang patalim ang salitang iyon na tumusok sa puso niya. Huli na nang makita niya ang sarili na unti-unting bumagsak.
Hindi na niya naramdaman ang pagtama ng katawan sa malamig na tiles. Hawak niya ang dibdib niya dahil sa hindi siya makahinga. Nagtama pa ang mga mata nila ni Marco. Nakita niya ang takot rito ngunit sinakop na siya ng kadilman. Lumingon si Marco na may lumagapak sa likuran niya. Paglingon niya ay nakita niya Street Eliana na nakahandusay sa malamig na tiles ng hospital habang dinudugo. Parang bomba ang senaryo na nakikita niya sa kanyang harapan. Wala na siyang sinayang na sandali at agad siyang lumabas ng kwarto at dinaluhan si Eliana. Eliana, ano ba? Gising, tulong-tulong, Doc. Nurse, tulong, tarantang sigaw ni Marco at agad naman na dumalo ang doktor at nurse. Please save her at my babies. Please, hagulhol sa saad niya sa mga ito habang pamante sila sa emergency room. Nadaanan pa niya ang kabigan ni Eliana na doktor na si Beatrice. Nagtaka pa ito habang nakatingin sa kanya bago lumipat ang tingin sa babaeng nasa loob ng emergency room. Bumakas ang matinding takot sa mga mata ni Beatrice sa nakita. Nabitawan pa nito ang hawak na report card at tumakbo patungo sa kaibigan. Hindi, anong ginawa mo? Ha? Mataas na boses ni Beatrice habang kaharap si Marco. Nagtaka si Marco sa inakto ni Beatrice na para itong nahihibang. Lumuluhal na din ito habang pabalik-balik ang lakad. Hindi naman mekaimik si Marco. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas na ang doktor. How's the patient? Dirisang saad ni Beatrice. Sino ba ang kamag-anak ng pasyente? Sabi ng doktor, ako po, nauutol na saad ni Marco. Tumingin naman sa kanya ang doktor. Stable na ang lagay ng pasyente. Mabuti at naagapan kaagad ang bleeding niya, saad ng doktor. Nakahinga naman na sila ng maluwag sa sinabi ng doktor. Ililipat na namin siya ng room. Kailangan muna niya na manatili ng 3 araw para makabawi siya ng lakas. Please bawal ang stress baka maulit naman ang pagdurugo niya at mapahamak sila ng baby, saad ng doktor. Tumanggo na lang siya sa sinabi ng doktor. Pagkalipat kay Eliana sa private room ay sumunod naman na siya doon at si Beatrice. Marco, ano ba ang nangyari? Bakit nagkaganon si Eliana? Tanong na saad ni Beatrice. I'm sorry, it's my fault. Nawala sa isip ko na kasama ko siya kanina sa ibang hospital. Sumunod pala si Dito at nakita niya ako sa kwarto ni Natasha. Nandito din siya naka-admit, saad ni Marco. Napakawalang hiya mo talaga. Palagi mo na lang sinaktan ang kaibigan ko. Hindi ka ba naawa sa kanya? Sobra ka na, gigil na saad ng Beatrice. I'm sorry, okay, hindi ko sinasadya, saad ni Marco. Kapag may nangyari sa kaibigan ko dahil sa kagagawan mo ay humanda ka. Hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa iyo. Nanlilisik ang mga mata ni Beatrice na saad kay Marco. Lumuluha naman si Beatrice na lumapit kay Eliana na nakahiga sa hospital bed. Awang-awa na siya sa kaibigan dahil sa bigat ng dinadala nito. Hinawakan niya ang kamay ng kaibigan at nagsalita siya sa isip niya. Ellie, please be okay. Sana natauhan ka na at iwan mo na ang asawa mong walang kwenta. Tama na Ellie at maawa ka sa sarili mo. Huwag kang mag-aalala, nandito naman kami para sa'yo. Hindi kita liwan sis, naluluhaing saad ni Beatrice sa isip. Habang si Marco naman ay nakatayo sa paanan ng kama at nakatanaw kay Eliana. Sinisisi niya ang sarili dahil sa kanya 2 babae ang naligay sa panganib at ang mga anak niya. Hindi niya alam ang gagawin. Maya-maya ay bumukas ang pinto at iniluwa noon ang mga magulang ni Marco at ang kuya niya na si Manolo na nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kanya. What have you done? Galit na saad ni Manolo na lumapit kay Marco at kinwelyuhan. Inaawat naman sila ng ama nila. Enough, both of you. Mataas na boses ng ama nila. Tumigil nga kayo. Kung gusto ninyong mag-away ay lumabas kayo, huwag dito. Saad ni Beatrice sa dalawa. Lumapit naman ang ina nila Marco kay Eliana na naluluha. I'm sorry Ellie, magpagaling ka anak. Mahal na mahal kita, please be strong for your babies. Saad nito. Ano na naman ang ginawa mo Marco? Saad ng ama ni Marco. Dad, I'm sorry, this is my fault. Nagsusumamo na saad ni Marco sa ama. Ano ang ginawa mo? Bakit nandito si Eliana? Galit na saad ng ama nila. Daad, hindi ko sinasadya. Nawala sa isip ko na kasama ko si Eliana kanina sa kabilang hospital nang tumawag ang kaibigan ni Natasha na nasa hospital ito dahil sa car accident.
Narinig si Eliana ang mga sinabi ko kay Natasha habang nasa loob ako ng silid ni Natasha. And this happened. Hindi ko po sinasadya, lumuluhan na saad ni Marco. Dahil sa mga narinig ay galit na sinapak ni Manolo ang kapatid. Sinabi ko sa'yo na huwag mo nang saktan si Eliana. Hindi ka na nagtanda, nasaan na ba ang utak ang konsyensya mo? Pati mga anak mo naligay sa kapahamakan, galit na bulyo ni Manolo sa kapatid. Lumapit naman ang ina nila at iniwat sila at pinakalma si Manolo. Manolo, enough please, baka kung ano pa magawa mo, saad ng ina nila. Sana hiniwalayan mo na lang si Eliana kung hindi mo siya kanyang panindigan. Saad ni Manolo. Tama ang kapatid mo Marco. Ngayon na nangyari ito ay dapat pumili ka sa dalawa kung sino sa kanila ang pipiliin mo dahil pareho lang silang masasaktan pag pinatagal mo pa ito. Saad ni ama nila, gulong-gulo naman si Marco. Naputol ang diskusyon nila nang may kumatok sa pintuan at iniluwa ang nurse. Doc, Beatrice, your patient is waiting for you. Saad nito. Tumanggo naman si Beatrice at nagpaalam mo ng mga magulang ni Marco. Tita, Tito, alis po muna ako. I will be back kapag natapos ko na ang rounds ko sa mga patients ko. Kayo po muna ang bahala si Eliana, saad niya at lumabas na. Pagkalabas ni Beatrice ay kinausap naman si Marco ng mga magulang ng masinsinan at nakapag-isip na siya kung ano ang gagawin niya. Lumipas ang 1 linggo at nakalabas na si Eliana sa hospital. Sa mga araw na liyon ay lagi niyang kasama ang kaibigan at pinakiusapan niya na huwag na lang iparating sa kapatid ang nangyari. Sumangayon naman si Beatrice si Eliana at nangako na hindi makakarating sa kuya niya ang nangyari dahil may sinabi si Eliana sa kanya. Sinabi niya na pinag-iisipan na niya na sumama sa kuya niya at iwan ang asawa. Natuwa naman si Beatrice sa mga nalaman niya at sana ay gawin na si Eliana dahil siya naman ang mahihirapan at masasaktan ng paulit-ulit kapag nagkataon. Sa mga nakalipas na araw din ay busy din si Marco sa pag-aasikaso at pagbisita sa dalawang babae. Hindi na niya alam kung sino ang uunahin dahil pareho silang mahalaga sa kanya. Nagising na din si Natasha at unti-unti na din itong nakaka-recover. Naging mabuti na ang lagay nito at wala nang nakakabit na mga aparato sa katawan nito. Mga sugat at pasa na lang ang makikita sa katawan nito. Nakapagdesisyon na si Marco na hiwalayan si Eliana dahil mahal niya ang ex-fiancé niya na si Natasha. Iniisip niya na ikakabuti nila itong desisyon na gagawin niya lalo na si Eliana. Hindi na ito mahihirapan pa. Hinanda na niya ang annulment papers para legal na silang maghihiwalay. Pinirmahan na niya ito at pirma na lang si Eliana ang kulang. Noong ikalawang araw naka-admit si Natasha ay dumating ang ama nito at galit na galit kay Marco. Kinausap siya nito na kung hindi niya papakasalan si Natasha at ayusin ang gulo na ito ay mapipilitan na tanggalin nito ang lahat ng shares at investment sa lahat ng negosyo nila. Isa kasi ito sa biggest investor nila at may malaki din itong shares. Isa din itong maimpluwensyang tao. Wala naman na siyang magagawa kundi sumangayon dahil ayaw nitong hindi niya pakasalan ang anak nito lalo na at buntis ito. Malaking kahihiyan daw ito sa mga taong nakikilala sila kapag nalaman ng mga ito na naging disgrasyada ang unikahihan nito. Kinausap na din niya ang mga magulang tungkol sa pasya niya. Kasalukuyan na nasa hospital si Marco at pinapakain si Natasha. Love, isa na lang ito ubusin mo na para makabawi ka na ng lakas mo, saad ni Marco. Kinain naman ni Natasha ang sinubo sa kanya ni Marco. Pagkatapos maubos ay inilipot na din Marco ang pinagkainan ni Natasha. Love, pinapirmahan mo na ba si Eliana sa annulment papers ninyo? Maya-maya ay. Tanong ni Natasha, hindi ko pa napapapirmahan sa kanya. Alam mo naman din nakakagaling din niya sa hospital. Huwag kang mag-aalala dahil papapirmahan ko iyon sa kanya. Saad naman ni Marco, tumanggo na lang si Natasha bilang pagsang-aayon. Kakabilang banda ay kumakain si Beatrice at Eliana sa bahay nila. Pinadalhan kasi si Eliana ng kuya niya ng pagkain na gusto niya at si Beatrice ang nagdala sa kanya. Eliana, sure ka na ba na iiwan mo na ang asawa mo? Maya-maya ay tanong ni Beatrice. Oo, napag-isipan ko na. Sobra na kasi akong nasasaktan at ang hirap ng sitwasyon namin na ako lang ang nagmamahal sa aming dalawa. Malumanay na saad si Eliana sa kabigan. Mabuti kung ganoon, sa wakas na realize mo na din. Tama na pagpapakatanga mo sa kanya. This time sarili mo ang isipin mo at ang mga baby dyan sa tummy mo.
Mawala man siya ay nandito kami at mga baby mo magmamahal sa'yo. Hindi ka namin liwan kahit kailan, saad ni Marl sa kaibigan sabay yakap. Sa nakalipas na araw ay purut par ito lang ang asawa niya. Madalas itong nasa hospital binabantayan si Natasha. Umuuwi naman ito pero saglit lang at binibigay nito ang mga pangangailangan niya. Pero sa mga araw na iyon ay inuunti-unti na niyang inilalayo ang sarili sa asawa. Bumalik na din siya sa dati niyang silid. Hindi na siya natutulog sa kwarto nito. Ayaw na niyang masanay na kay Abby ito dahil alam niya na konti na lang panahon ay hindi na niya ito makakasama at iiwan na niya ito. Parang wala naman kay Marco ang ginawa niya. Mabuti na lang yun dahil ayaw na niya ng away sawa na siyang lumuha. Gusto na niya ng tahimik na buhay at walang stress. Hindi alam ni Marco na nakita niya ang annulment papers na hinanda na pala nito at pirma na lang niya ang kulang doon. Sobrang sakit sa kanya nang makita niya iyon sa drawer ng asawa. Sa katunayan ay pinirmahan na niya iyon at may ginawa din siyang sulat para sa asawa. Hi Marco, babe. Alam ko na sa oras na mabasa mo ito ay wala na ako at hiwalay na tayo. Nais ko lang sabihin ang nilalaman ng puso ko. Alam mo bang sobra kitang mahal at noong una pa lang akong napunta sa poder ninyo ay naging crush na kita. Noong kinasal tayo ay labis ang saya na aking naramdaman kahit nakabaliktaran naman ang ipinakita mo. Alam ko naman na napilitan ka lang pakasalan ako, ngunit salamat pa din dahil naranasan kong makasal sa lalaking mahal na mahal ko. Alam mo ba noong pinatawad mo ako, at sinabing susubukan mo na maging maayos tayo ay labis ang saya ko, dahil sa wakas ay nabigyan ako ng pagkakataon na maranasan na mahal mo din ako, kahit alam ko na hindi iyon pareha sa pagmamahal mo kay Natasha, ngunit nagpapasalamat din ako dahil ipinadama mo at pinaramas sa akin na mahalin ng panandalian. Papakawala na kita kahit na masakit at mahirap sa akin. Tanggap ko naman na kahit anong gawin ko ay hindi ko mapapantayin at mapapalitan ang pagmamahal mo mayroon para kay Natasha. Sana sa muling pagkikita natin o kung magkikita pa tayo ay sigurado akong totoong masaya na ako at sana mahanap ko na din ang nakatakda sa akin. I wish you all the best. Sana maging masaya kayo, matutupad na din ang pangarap mo na mapakasalan ang babaeng mahal mo. Maraming salamat. Love, Eliana. Leon ang laman ng sulat na iniwan niya para sa asawa. Inilagay din niya ang singsing at kwentas na binigay sa kanya ni Marco. Lahat ng bagay na nanggaling sa kanya ay iniwan na din sa drawer ng asawa. Panahon na para unahin niya ang sarili at ang kapakanan nila ng mga anak niya. Naghahanap lang siya ng timing para makausap ang asawa para napag-alis niya at para sabihin dito na pinapalaya na niya ito. Makalipas ang 2 linggo ay makakalabas na ng hospital si Natasha. Nasa hospital ngayon si Marco kasama ang ama ni Natasha para sunduin at ayusin ang paglabas nito. Love, makakalabas ka na ngayon. Uuwi na tayo saad ni Marco kay Natasha habang inilalagay ang mga gamit nito sa bag. Excited na akong lumabas dito, love. Ayaw ko dito, saad naman ni Natasha. Oo, love, makakauwi ka na ngayon at inayos ng papa mo ang bills. Saad ni Marco. Maya-maya ay bumukas ay pinto at iniluwa noon ang ama ni Natasha. Hiha, makakauwi na tayo. Ipinahanda ko na ang kwarto mo sa bahay. Ipinaayos ko na para komportable kayo ng apo ko. Malapit ka din mga anak. 1 buwan na lang at lalabas na anak mo, saad ng ama ni Natasha. Opo, Dad. Masaya po ako dahil malapit ko nang makita ang anak namin ni Marco. Di ba love? Masayang saad ni Natasha. Oo naman, love. Excited na din ako na makita ang baby boy natin, masayang saad naman ni Marco. Masaya siya na malapit na din manganak si Eliana. Gagawin niya ang lahat para maging pantay ang pagmamahal niya para sa mga anak. Kahit na maghihiwalay sila ni Eliana ay sisiguraduhin niya mapapagtuunan pa din niya ang mga anak niya kay Eliana dahil wala naman kasalanan ang mga bata. Mahal na mahal niya ang mga ito kahit hindi pa niya ito nakikita. Hiling lamang niya ay maging maayos na ang lahat. Plano din niya na kausapin na si Eliana para sa paghihiwalay nila. Pansin din niya ang pag-iwas nito sa kanya dahil kung naroon siya sa bahay nila at sila lang dalawa ay ramdam niya ang pagdistanya nito sa kanya. Hindi na nito ginagawa ang mga bagay na nakasanayan gawin para sa kanya. Gaya ng pinaghahanda siya ng susuotan sa umaga. Palagi na lang itong nasa kwarto nito at nagkukulong lang doon. Pansin niya lumalabas lang ito kapag wala na siya o kaya kung naroon si Beatrice.
Lumipas ang 3 araw habang nasa opisina si Marco ay hindi niya alam na pinuntahan pala ni Natasha si Eliana sa bahay nila. Kasalukuyan naman na nasa silid ni Marco si Eliana habang isisilid niya sa malita ang mga natira niyang gamit na naiwan dito sa silid ni Marco. Bigla na lang bumukas ang pinto at iniluwa noon si Natasha. Nandito ka pa pala, bakit hindi ka umalis? Ano pang hinihintay mo? At bakit hindi mo papirmahan annulment papers nyo? Huwag ka nang umasa na pipiliin ka ni Marco dahil ako ang mahal niya at ang magiging anak namin, may pang-uuyan na saad ni Natasha kay Eliana. Tinignan naman ni Eliana nang walang ekspresyon ang kanyang mukha. Hindi mo ba alam na hindi pa kami nag-uusap ni Marco sa bagay na lain? Pero huwag kang mag-alala dahil kahit na hindi pa binibigay ni Marco ang annulment papers ay nakita ko na ito at pinirmahan ko na. Pwes seong sayo na ang lalaking yan. Wala na akong pakialam sa inyo. Saad naman ni Eliana na may pang-uuyam sa tinig. Nanlilisik naman ang mata ni Natasha sa narinig. Oh well, mabuti na din at nagkusa ka ng pirmahan iyon. Dahil una pa lang akin si Marco at walang sayo. Ikaw lang. Yung malandi na ipinagsiksilan ng sarili kay Marco. May pang-insulto na saad ni Natasha. Nagpantig naman ang tinga ni Eliana sa mga narinig. Hahaha, ako malandi. Sino ba sa atin ang malandi? Di ba ikaw yun dahil pumatol ka sa iba habang kayo pa ni Marco? At sigurado ka ba na anak ni Marco yung dinadala mo? Kasi ako sigurado ako na ang asawa ko lang ang nakona sa akin. Ikaw, sure ka ba? Saad naman ni Eliana kay Natasha nang inisihan lang ni Eliana dahil sa hindi na maipinta ang mukha nito. How dare you? Hindi ako malandi. Ikaw, anak namin ni Marco ito, nanggigil na saad ni Natasha sabay sampal kay Eliana. Nagkasabunutan silang dalawa sa loob ng master's bedroom. Habang si Marco naman ay pauwi na dahil parang hindi maganda ang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Pagka-park niya ng sasakyan ay agad na siyang lumabas ay pumasok sa loob ng bahay na parang kinakabahan siya. Hindi niya kasi makontak si Natasha at Eliana. Pagkapasok niya sa loob ng bahay ay napatingin agad siya sa itaas na may narinig na nagsisigawan sa taas. Agad siyang pumahik sa itaas at narinig niya ang mga boses na iyo ay kay Natasha at Eliana nasa loob ng master's bedroom. Nakabukas na ang pinto ng kwarto kaya kita niya ang dalawa na nagsasabyutan. Agad siyang tumakbo papunta sa kwarto. Pagkapasok niya ay saktong pagtulak at pagsampal ni Eliana kay Natasha ng malakas dahilan upang matamba at mapaupo si Natasha sa sahig. Sumisigaw ito dahil sa pagkakasalampak sa sahig. Habang si Eliana naman ay hinihingal na dahil sa pagkakasabutan nila. Pilit na niyang hinahabol ang kanyang hininga. Napalingon din si Eliana sa may pinto at nakita si Marco na tumatakbo patungo sa gawin nila ni Natasha. Natasha, sigaw ni Marco na nababakas ang pag-aalala. Dinaluhan nito si Natasha. Love, are you okay? Tanong ito kay Natasha. Sa mga nakita ni Eliana ay mas lalong napatunayan niya na mas mahalaga at mahal ni Marco si Natasha dahil kung mag-alala ito sa babe ay wagas. Durog na ang puso ni Eliana. Umiiyak naman si Natasha habang nakakapit sa mga bisig ni Marco. Maya-maya ay binalingan ni Marco si Eliana. Tumayo ito at galit na nagsalita kay Eliana. What have you done? Anong karapatan mo na saktan si Natasha? Galit na saad ito sa kanya. Wala akong kasalanan sa kanya. Siya itong unang sumugod dito sa bahay at pinagsalitaan ako ng kung ano-ano, pagpapaliwag ni Eliana kay Marco. Sumabat naman na si Natasha. Love, sinungaling siya. Kinausap ko lang naman siya. Bigla na lang siyang nagalit at sinampal ako. Mother mang saad ni Natasha kay Marco habang panaiyak. Ikaw ang sinungaling. Ang kapal ng mukha mo na sabihan ako ng kung ano-ano. Wala akong ginawa sa iyo. Marco, maniwala ka, wala akong ginawa sa kanya, lumuluhang saad ni Eliana kay Marco. Ikaw ang sinungaling. Sabi mo pa nga may gagawin kang masama sa anak namin ni Marco, pagsisinugaling na saad ni Natasha. Galit na binalingan ni Marco si Eliana. At dahil sa tindi ng kanyang emosyon ay nasampol niya si Eliana. Dahil sa sampal ay na-out of balance si Eliana at tumama sa gilid ng kama ang kanyang noo bago siya napaupo sa sahig. Habang si Natasha naman ay nagsisigaw na dahil sa sakit. Marco, ang baby natin, saad niya. Gulat naman si Marco sa nagawa niya kay Eliana. Lumuluha si Eliana na nakatingin sa kanya habang sapaw nito ang noo na tumama sa gilid ng kama.
Akmang lalapitan niya si Eliana ngunit sumisigaw na si Natasha. Agad niya itong binuhat ay dali-daling lumabas ng bahay sabay pasok ng kotse. Habang si Eliana naman ay halo-halo na ang naramdaman ng galit at pagkamuhi sa dalawang tao na lumabas ng silid. Hindi niya akalain na magagawa siyang sampilan ni Marco dahil lang sa kasinungalingan ni Natasha.